Hello po, magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa aking mga tagasunod o ang aking mga subscribers sa aking YouTube channel, ang Sir Joel AP Teacher. Sa araw na ito ay mayroon naman akong i-share sa inyo. Ito ay hindi isang tutorial tungkol sa mga apps or any gadget na ating magagamit sa ating pagtuturo sa araling panlipunan, kasi meron naman akong mga paksa tungkol dyan sa aking channel. Subalit ang aking layunin kung bakit gumawa ako ng tutorial ngayon ay nais kong i-emphasize sa inyo ang isang paksa na sa tingin ko ito'y napapanahon at ito'y makakatulong sa atin. Bilang mga guro sa araling panlipunan, lalong-lalo na yung mga gurong nag-handle o nagtuturo sa economics, kapag tayo ay nasa grade 9 o yung paksa natin ay economics, sa third grading period, isa sa pinakamagandang paksa na dapat sanang pag-usapan or palaliman ay tungkol sa ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag-iimpok. Pero alam natin na ang ating panahon ay maikli lamang, lalong-lalo na ngayon na may pandemya, o kaya ay hindi naman talaga natin focus kung paano mag-impok, ano ang tamang paraan, kundi i-share lang natin kung ano ba ang ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag-impok. So, sa ngayon, ang nais ko talagang i-share sa inyo ay pagtuunan natin ng tamang paraan ng pag-impok or savings. Saan ba natin dapat i-save kung mayroon mang tayong kahit kaunting pera o salapi na hindi natin gagamitin, no? So, kasi mula pa elementary, high school hanggang college, walang nagtuturo sa atin kung paano ang tamang pag-impok. Kahit tayong mga araling panlipunan teacher, nung tayo nag-aaral pa, siyempre natutunan natin na may tinatawag na savings, pero walang major topic na nagtuturo kung paano ang tamang paraan ng pag-impok. Siguro kung ang kurso mo ay business or may kinalaman sa pag-impok or savings, maaari. So, ito ang dahilan bakit gumawa ako ng video ito. At sana ay inyong subaybayan ang aking paksa. Paano ba ang tamang pag-impok na pwede nating ituro sa ating mga mag-aral, lalong-lalo na sa grade 9. Okay? So, dito tayo sa una, sa PD file, ito ay paksa tungkol sa ugnayan ng pagkonsumo at pag-impok. Hindi ko lang bigyan ito ng malalim na pagtatalakay kasi hindi talaga ito ang layunin ko, kundi ito itong paksa ang pag-impok, no? Pero ayon dito, nakahawak ka na ba ng malaking halaga ng pera? Siyempre tayong nagtrabaho o may negosyo, siyempre nakahawak na, no? May tanong, paano mo ito pinamahalaan? So ayon dito, may mga tao na kapag nakahawak ng pera ay may planong palaguin, at mayroon din tinatawag na impulsive buyer. So dalawang uri. Yung isang humawak ng pera ay nag-iisip sa future niya o sa kinabukasan, pero itong isa humahawak nga ng pera pero ginasto. In reality, yan tayo. Halos lahat ng mga Pilipino ay gastador. Aminin man natin o hindi, 70 to 80% sa mga Pilipino ay gumastos, no? Malit lamang ang nag-impok o nagsisave. Mas inuna natin ang ating pangailangan at kagustuhan, lalong-lalo na ngayon. Okay? So sinasabi sa paksa na ang pera ay isa ding pinagkunang yaman na maaari ding maubos, no? So ano ang
dapat natin gawin. So kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na matalinong pag-isip at pagdesisyon. Sa paanong paraan? Ito, gamitin natin ang ating kaunting kita na kahit gumastos tayo sa pangailangan at kagustuhan natin, mayroon pa rin tayong maitira para gawin natin savings weapon. Ano bang itinuturo dito? Ayon nga kay Roger Farmer, may mga paraan ng tinatawag na savings. Ito ang tinatawag na investment. Hanap ka lang ng tinatawag na financial asset tulad ng stocks, bonds at saka mutual funds. Kapag sinasabing stocks, yung nasa stock market, yung bumili ka ng share sa isang company, yan ay stocks. Then bonds, yan ay sa government property or government insurances or any equity, yan tinatawag na bonds. Then mutual funds, nasa mga bangko ito or nasa din sa stock market. Okay? So ngayon, sabi ko kanina, ano ba ang tamang paraan ng pag-impok o pag-savings? Kasi nagtuturo si Roger Farmer ng financial asset tulad ng stocks, bonds at mutual funds. Pero ito, hindi natin ito maituro. Tanggapin man natin sa hindi ito maituro natin sa ating mga mag-aral. Kasi pati tayo hindi natin alam. Saan ba natin makita itong stocks, bonds at saka mutual funds? So yan ang aking i-share sa inyo. Okay? So lipat tayo. So dito tayo sa nais kong ibahagi sa inyo. May isang company sa Pilipinas o sa buong mundo na ito talaga ang nagtuturo ng tamang paraan ng pag-save. Sa tanggapin ninyo sa hindi, talagang nagtuturo ito ng tama. So sana ay inyong tingnan, panoorin at saka pakinggan ng aking explanation bakit ito ang dapat natin ituro sa ating mga mag-aaral. Lalong-lalo na kapag ang paksa natin ay tungkol sa ugnayan ng kita, pagkonsumo at saka pag-iimpok. Lalong-lalo na kapag magtuturo tayo sa tinatawag na pag-iimpok. O kahit hindi natin may turo, pero kung may pakita niyang video ito, so maaari itong makatulong sa inyo, mga kaibigan kong guro. Okay. So ang pamagat sa aklat na ito, o ito'y tinatawag na e-book, The Secret to Saving and Building Your Future. So mayroon palang sekreto ang pag-impok at saka pag-build sa ating kinabukasan. Okay? So sino ba ang company na ito? So ating alamin. Okay. So ang company na tinatawag na AMG, so mayroong link, pwede ninyong i-search sa Google. Mayroon din ako mga link na ilagay sa description. Pwede kayong mag-join, then pwede kayong mag-study about AMG. So alamin muna natin ano ba itong AMG. So ang AMG ay tinatawag na International Marketing Group. Is a pioneering global company that serves as an avenue towards the age of financial security. It also caters the financial needs of individual and families who wish to access financial independence. Pero kahit sa kanyang definition ay hindi ibig sabihin na investment ito. Mag-invest ka ng pera sa AMG, kikita ka. Hindi. Ang pinaka main purpose ng AMG is financial education. Kasi ang financial education ay hindi na ituro sa elementary, high school at hanggang college. Kasi kapag mayroon pa, kung mayroon pa talagang isang paksa or topic or subject na ang nakatuon ay financial education, hindi siguro marami sa mga Pilipino ang naghihirap. Di ba? Lalo na ngayon. So, ito lang si AMG ang nagtuturo. Then, kung naalala ninyo mga kaibigan ko, mayroon ding pinalabas na debit order ang ating debit secretary, di ba? Palagi itong nakita sa mga wall ninyo sa Facebook, yung tungkol sa financial literacy. Talagang tama naman. Kahit yung mga kumuha ng tinatawag nating GPAL. So bago kayo makabil sa GPAL, sa GSIS, magkaroon muna tayo ng tinatawag na financial literacy. So tama naman. Okay.
Pero ito sa AMG, hindi lang tuturuan ka ng paano ang tamang paraan ng pag-impok, mag-guide pa ito saan ba ang dapat ilagay yung pera mo para yung pera mo ang gagawa para sa'yo. Okay? So, ito ang purpose ni AMG. So, ang pinaka-mission ni AMG, financial education. So, may pinaka-mission nila, educate the Filipino people. No? So, ito ang aming pinaka-head sa Bohol. No? Ngayon siya ay Executive Vice Chairman sa buong AMG. No? Si Ma'am Rose P. Sardido. Kung gusto niyo ng malalim na pag-aaral tungkol sa AMG, kung gusto niyo malinawan ano bang mga produkto na in-share ni AMG o mga educational products na gustong i-share ni AMG, pwede ito ang magtuturo. No? Talagang malalim na ang natutunan nito at saka siyang nagdala ng buong Bohol. No? Okay, si Ma'am Rose P. Sardido. So, ito ang picture ko nung ako ay naging associate member, pero hanggang ngayon associate member pa rin. Ito si Ma'am Rose. So, ito ang team advocates, mga advocators o mga financial educators. No? Ito kasama ko sa pagtuturo pero lumipat na. So, ito, kilala ninyo si Bo Sanchez. Diba? So, si Bo Sanchez ay isa ding member sa AMG. Isa din siya sa speaker kapag mayroong mga convention ng AMG. So, ayan sa kanya. Friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life. So, kung mamember kayo kay AMG, bigyan kayo ng ganito. Pero pwede rin e-book tulad ng ginagamit ko ngayon, ito ay e-book. So, pwede rin ma-share niyo sa iba. So, talagang legit ang AMG. Kasi isa sa kilalang tao sa Pilipinas, si Bo Sanchez ay member ng AMG. At isa sa mga speaker sa AMG. Okay. So, ayun nga kay Bo Sanchez, I have a lot of friends na mabait, madasalin, magagaling at matatalino pero baon sa utang and they struggle financially. Tama. Kasama itong kaibigan ninyo. No, ang dami kong loan kasi guro, talagang hindi natin maiwasan ang loan. Diba? So, talagang tuturuan tayo ng AMG kung paano magkaroon ng tinatawag na financial security. No? Okay. So, ang mission ng AMG noon, magkaroon ng 1 million financial educated by 2020. Na-achieve na nila ito. So, ito, may bago silang advocacy pero ito ay kanilang binago. Ginawa nilang 30 million financial educated families by 2030. So, 10 years from now. So, ang Pilipinas ay mayroong 100 million plus population. So, kahit 30 million man lamang ay magkaroon ng financially educated families. So, hindi na mahirap ang mga Pilipino. No? Isa sa dahilan bakit majority sa Pilipino ay mahirap ay una, kulang ang kita. Ikalawa, hindi masyadong marunong mag-impok kasi walang nagtuturo bakit mahalaga ang pag-impok at saan dapat mag-impok. Diba? Ang nalalaman lang natin yung mag-impok sa alkansya at saka sa bangko. Pero mayroon palang mga pamaraan na mas madali pa at mas matindi pa kaysa pag-impok sa bangko. Pero hindi ibig sabihin masama ang pag-impok sa bangko. Okay, ito. This book is dedicated to every person who wants to take charge of his her future. Una, isa sa mission ni AMG. Maraming daw na mga OFW na ilang taon na nagtatrabaho sa abroad. Yung mga seaman natin, yung mga overseas Filipino workers natin. Pero pagdating ng panahon nung nagretiro na ay mahirap. Meron nga nababalita sa Facebook, sa social media at saka sa TV
na inabando na ang isang tao na dating OFW dahil wala nang silbi. Talagang ganun ang realidad sa buhay, no? So, isa sa mission ni IMG na maturuan itong mga OFW. Ikalawa, yung utang natin, sabi ni IMG ay magiging disease o sakit at magkontrol sa atin habang buhay. So yan ang lagi kong iniisip, yung mga loan ko sa sa aking trabaho. Sana ay mabawasan yun, no? Para hindi ako maging alipin doon at hindi magiging disease yung utang. Katlo, lack of financial education. So lagi kong sinasabi kanina pa, mula pa grade 1, mula pa elementary, high school hanggang college, walang nagtuturo sa atin ng tinatawag na financial education. Sa economics, tinuturuan tayo ng pag-impok, kita, o konsumo, pero hindi yung talagang totoong financial education. Kaya, ayun nga, sa statistic, 90% sa mga mag-asawa ay maghiwalay dahil lamang sa financial problem. So, 90%. So, 10% lang yung pangalunya, no? O yung mayroong iba. Pero talagang 90% ay financial problem. Kasi walang nagtuturo sa atin. Diba? Okay. Ikapat, yung prevailing mindset about money. Majority sa atin, tanggapin man natin o sa hindi tayo naniniwala. Ano ang nasa isip natin? Ang financial education ay pala ng sa mayayaman. Pero hindi pala yan totoo. Ang financial education ay sa lahat ng tao kung gusto mong matuto. Kasi ang kulang sa Pilipinas ay education. Kahit hindi financial. Lack of education talaga majority sa Pilipino. Kaya matitigas ang ulo at hindi sumunod. Diba? Okay. So, to. Control your future. Hindi naman ibig sabihin na makontrol natin ang future natin kasi isa lang talaga nakaalam sa future natin, yung nasa itaas. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo gumawa sa ating sarili, no? Ayun nga dito, your future is not in the hands of your employer, your government. It's either in the hands of your bank or your broker, but the future is in your hands, nasa kamay natin. Kasi tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Okay. Ngayon, kapag sinasabing future is in your hands, siyempre lahat tayo ay nagsisika para magkaroon ng pera. Nag-aaral tayo para pagdating ng araw magkaroon tayo ng trabaho o kaya negosyo para magkaroon ng pera. Pero ito ang tanong, gumawa tayo ng pera, make money. Of course, as an active person, nagtrabaho tayo. Save money. Ilang porsyento lamang sa mga Pilipino ang nag-save. Accumulate money. Hindi natin alam na ang pera ay may tinatawag na money works. Protect money. Paano ba natin magprotekta natin money? Paano nga kung wala kang money? So, dapat natin maintindihan na pwede tayong gumawa ng pera, make money, save money, accumulate money, and protect money. Ito ang itinuturo ni IMG. Siguro itong make money alam natin kasi may trabaho tayo o negosyo. Pero itong save money, accumulate money, protect money, hindi natin alam. Tanggapin man natin o sa hindi. No? Okay. So, be your own financial educator. Ibig sabihin na maghanap ka pa ng mga guro o mga taong magtuturo sa iyo ng financial. Kahit ikaw, pwede kang matuto. Understand how money works. Bakit yung mga mayayaman ay lalong yung mayaman na nasa bahay lang, umupo sa kanilang rocking chair, nanonood ng TV o kaya natutulog, pero pagising mayroong pera. So how money works, then make money work for you. Kadalasan sa pinakamayamang tao sa mundo, di na sila nagtatrabaho. Yung pera na ang
trabaho nila para sa kanila. Diba? Yan ang hindi naituro sa paralan in reality. So, ito ang dahilan bakit gumawa ako ng video vlog na ito. Nais kong i-share sa mga kababayan kong guro at sa mga nag-subscribe sa aking channel. Baka magka-interest kayo. Okay. So, financial check-up. Knowledge is power. So, ang IMG o International Marketing Group ay determinadong mag-provide ng 1 million people all over the world with financial education. So, sa Pilipinas, nakuha na yung 1 million. No? So, target is 30 million by 2030. No? Okay. Ngayon, para makuha natin yung financial stability or financial freedom, kailangan malaman natin ang 4 na financial concept. Itong 4 na konsepto sa financial, kailangan atin itong malaman at maintindihan. Ano ba ito? Okay, magsimula tayo. Una, yung tinatawag na X-curve concept. Pakita ko lahat para maintindihan ninyo. Okay. So, ang X-curve concept ay produkto ng mga magaling sa Amerika. So, gumawa sila ng isang konsepto. No? So, early stage retirement. Early stage yung active ba tayo? So, kapag active ka pa, yung money line mo ay increasing kasi active pa eh. Marami ka pang perang ma-accumulate dahil active ka. Pero yung at the early stage, yung responsibility mo ay mataas. Yes, active ka nga sa trabaho pero mataas ang responsibility mo. Lalo na kapag mayroong college students ka na. Talagang active. Talagang mataas. Pero tingnan mo kapag nandito ka na sa retirement. Responsibility line bumaba pero the money line is increasing. Okay. Dito tayo una sa early stage. So, may active income ka kasi may trabaho ka. May negosyo ka. Pero ang tanong, if you die soon, paano kung binawayan ka ng buhay, bata ka pa? So, ang pinakasolusyon na itinuturo ni MG, life insurance. Pero basta-basta ba lamang mag-put up ng kahit sang life insurance? May tinuturo sa MG na pinaka the best na life insurance company. Okay. Then, emergency funds. In the long run sa inyong pagtatrabaho, talagang mayroong mga emergency na mangyari sa buhay mo. Magkasakit ka, madisgrasya ka, so kailangan may emergency fund ka sa bangko o saan man mo ilagay yung emergency fund mo para may magamit. Kaya nga tinatawag siyang emergency fund. Dito, healthcare. In the long run sa pagtrabaho mo, in the mid of your job or works, nagkasakit ka, so kailangan may healthcare ka. Pero tayo bilang nasa gobyerno, yung PhilHealth lang ang inasahan natin healthcare. Ang problema, kinurap. Diba? So, talagang hindi maasahan. Kailangan humanap tayo ng iba pang healthcare na magbibigay sa atin. Mag-provide sa atin ng talagang pinaka magandang healthcare program. No? Then, kung bigyan ka ng Panginoong Diyos ng mahabang buhay, investment, passive income ang sayo. No? Dito, mataas ng income mo, then less ang responsibility mo kasi retirement stage na ito, yung mga anak mo may sarili ng pamilya, may income na rin, so for your survival na lang. Kasi kapag nag-retire ang isang guro o isang employee 60 years old, siguro pinakataas na lifespan is 20 to 30 years. So yung 10 to 20 to 30 years, kapag 10 70 years old ka, kapag 20 80, diba? Kapag 30, abot ka ng 90 or 40, 100, diba? So, pero mayroon ka ng panggastos sa retirement mo. May isa din sa problema,
sa mga nagretiro na mga nagtrabaho sa gobyerno, yung retirement benefits nila, no? Okay, so yan ang unang key concept na dapat nating maintindihan. Ikalawa, itong the role of 72, the role of money. Ito ang talagang naintindihan ko bakit maganda yung ang pera mo ay gumawa ng para sa'yo. How money works. Okay, 72 divided by percentage. Number of years it will take for a giving fund to double. Parang given itong 72, ibig sabihin 72 years. Example, si Bank O ay nagbigay ng 1% per annum sa pirang inilaan mo or nag-invest ka or nag-save ka. So 72 divided by 1% is 72 years. So kapag nagsimula kang mag-save sa bangko na may 1% per annum ng 10,000, pagdating ng 92 years old, so 92 kasi 72 magiging 20,000 pesos. Nakakalungkot. In reality, ito lang ang maibigay ng bangko. Pinakamataas na yung 3% or 4%, pero kadalasan 1+ % ang bangko. Hindi sila magbibigay ng pinakataas, 8, 10, wala. No? Pero marami pa rin nag-i-impok sa bangko kasi secure ang bangko eh. Okay. Sunod, ito. Para mas lalo nating maintindihan kung paano gumawa ang pera sa sarili niya. At papipiliin ko kayo kung saan ninyo gustong pumili. 4%, 8%, 12%. Gamitin natin ang roll of 72. So 72 divided by 4, 18. Money doubles every 18 years. Tagal. Lampas dekada, halos dalawang dekada, no? So kung nagsimula ka ng 20 years old, 100,000 value ang ni-save mo, at the age of 38 mayroon kang 200,000 kasi 18 years double your money. At the age of 56 magiging 400,000. So nagdoble siya ng 200,000, 18 years, 4% lang per annum. Ngayon, dito tayo sa 8% per annum. So, 72 divided by 8, 9. So, money doubles every 9 years. So, below isang dekada. Kasi isang dekada, 18 years. So, 9 years lang. Okay. So, at the age of 20, nag-impok ka ng 100,000. Nag-impok ka sa bangko. O sa, kahit sa financial institution na may 8% ang ibinigay. So, at the age of 29, may 200,000 ka. At the age of 38, mayroon kang 400,000. At the age of 47, 800. At the age of 56, mayroon ka ng 1.6 million. So, hindi ka pa retiro, mayroon ka ng 1.6 million. Kapag simula ka ng 20. So, times 4 ang iyong investment o impok dito kapag 8%. Ito ang matindi kapag 12%. Kapag 12%, 72 divided by 12 is 6. Money doubles every 6 years. Tindi. Kung nagsimula ka sa age 20 na 100,000 ang ibinigay ay iniimpok mo or nag-invest ka ng ganito ng 12%, 100,000. At the age of 26 mayroon ka ng 200,000. At the age of 32 mayroon ka ng 400,000. At the age of 38, 800. At the age of 44, 1.6. At the age of 50, 3.2. At the age of 56, 6.4 million. So, tingnan mo. Ang 4% kapag dito tayo sa 12% ay times 16. Itong 4%, sabihin na natin sa bangko. Itong 8% nasa mga kooperatiba or any financial institution. Pero itong 12%, 10 to 12% ay nasa stock market. Dapat nating matutunan saan ba natin ilagak ang pera natin na magkaroon ng malaking tubo. Dito, 12% per annum. Okay?
Number 3, the solid financial foundation. Parang bahay. Ang bahay, hindi yan makapagtayo ng matibay kung walang pundasyon. So, sa financial, mayroon ding solid financial foundation. Ano to? Ito po ang tinatawag na solid financial foundation. Sa solid financial foundation, ito po ang ating makikita. So, ang pinaka nasa ibaba o pinaka pundasyon, ito ang healthcare, short term and long term care. Mayroon ding protection, life insurance, eliminate debts, emergency funds, and investment. Sa nakikita natin, ang investment ay nasa itaas. Pero kadalasan, ang nalalaman natin, ang investment ang unahin. Kapag may pera ka, mayroon kang income, so lagi kang nag-invest, no? Kasi yan ang nasa isipan natin. Pero hindi pala yan ang dapat unahin. So ang unahin natin yung healthcare, life insurance, eliminate yung mga utang natin, magkaroon tayo ng emergency funds, then investment. So ito ang tinuturo ng IMG para sa pagkaroon natin ng tinatawag na solid financial foundation. Sunod, itong tinatawag nating pay yourself first. Okay, balik natin. Kapag sinasabing pay yourself first, kadalasan sa naisip natin ay, halimbawa may sweldo ka, bumili ka agad ng lalo na kapag unang sweldo mo, bumili ka agad ng bagong damit, bagong cellphone, or any products na makapagbigay sa'yo ng kasiyahan. Kasi ang nasa isip mo kapag pay yourself, talagang unahin mo yung sarili mo, no? Pero sa pagtuturo ng IMG, isa sa kanilang itinuturo yung tungkol sa the abundance formula, the 10-20-70 rule. Ano ba tong 10-20-70 rule? Kapag may income ka, ibawas mo yung tithes or tithing, bawasan mo din ang save and investment, then ang resulta o sukle ay expenses na at saka lifestyle. Halimbawa, mayroon kang income na 100 pesos. So yung income mo na 100 pesos ay bawasan mo yan ng 10% sa tithe or sa pangrelihiyon o sa panghandog mo sa iyong relihiyon. 10%, no? So ibig sabihin 10 pesos kasi 100 ang ating example. Then bawasan mo ng save and investment 20%, so 20 pesos. Then ang sobra ay para sa expenses at lifestyle mo na. So ganun ang tinatawag na abundance formula. So income minus tithing para sa Panginoong Diyos sa paghandog, minus save and investment equal to expenses and lifestyle. Kadalasan kasi sa ating mga Pinay baliktad. Kapag may pera tayo, talagang ito ang mauna, expenses and lifestyle. In reality, talagang ito ang unahin natin, lalong-lalo na ngayon. Ito hindi masyado, pero ito binigyan natin din ito ng pansin. Pero sa paggawa pala ng abundance formula, kapag may income ka, unahin mo yun ang para sa Diyos. Pagkatapos isunod mo yung save and investment mo, at saka pangulay yung expenses at saka lifestyle mo. So yan ang itinuturo ni IMG, yung tinatawag nating pay yourself first, no? Sunod, did you know, alam mo ba that you can be a multimillionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 a month for 30 years? So sa loob ng 30 taon, kapag mag-invest ka ng 1,000 a month, mayroon kang 3.5 million.
or 33 pesos a day. No? Ang tanong, paano? So ito po ang itinuturo ni IMG. Paano natin makuha yung 1,000 a month na magiging 3.5 million sa loob ng 30 years? So dito tayo sa tinatawag na compounding interest. Kapag sinasabing compounding interest, yung interest ng ininvest mo ay tutubo yan, din magka-interest, din yung interest ay magka-interest din. So yan tinatawag na compounding kapag hindi mo yan kinuha. So halimbawa sa monthly savings na 1,000, kapag dito ka lang sa 4%, after 30 years mayroon kang 600,000 plus 696,000. Pero kapag dito ka sa 12% annual interest rate, pagdating ng 30 years mayroon ka ng 3.5 million. Talagang malaki, 1,000 savings sila ng monthly, no? So kung nag-umpisa ka na 20 years old, mag-save ka na, din at the age of 50 meron ka ng 3.5 million. So kung malaking sahod mo, nag-invest ka ng o nag-save ka ng 2,000 per month at the rate of 4%, pagdating ng 30 years meron kang 1.3. Pero kapag 12%, pagdating ng 30 years meron ka ng 7 million, no? So yung 4%, 8%, 10%, 12%, akin na itong na-discuss sa yung una pang nasabi ko. Pero kapag malaki talaga ang sahod mo, kaya mong mag-save ng 5,000 a month at the rate of 4%, pag dating ng 30 years ay 3.4 million. Pero ito ang matindi, kapag 12%, 17 million pagdating ng 30 years. Pero kung ang target mo ay 10 years lamang at 5,000 pesos a month, tingnan mo, mayroon ka ng sa 12% mayroon ka ng 1.1 million sa loob ng 10 taon. 1.1 million. So yan ang tinatawag nating compounding interest. Yan ang tinatawag nating how money works for you. Okay, so ito ang itinuturo ni IMG, na kung mayroon kang 1,000 pesos, in-invest mo yan at 12% per annum, mayroon kang 3.5 million at the age of 30. Or kung nagsimula ka sa taon na 20 years old, at the age 50, mayroon ka ng 3.5 million. So ayun nga dito, consistent long-term investing is a key. So dito papasok yung tinatawag nating mutual fund, no? Okay, susunod, ito, manage and reduce expenses. Isa din ito sa dapat nating maintindihan, kasi kadalasan tayo mga Pilipino ay talagang malakas gumastos kaysa sa mag-save. So kung titingnan natin dito tayo sa mga pangkaraniwan natin kinukonsumo, halimbawa itong kape, kapag mahilig ka sa kape, kung 3 kape ang inubos mo sa isang araw, halimbawa umaga nagkape ka, tanghalian nagkape ka, din sa gabi nagkape ka rin, so 3 cups a day ang ginastos mo, din 20 pesos per cup. So sa isang buwan mayroon ka ng 1,800, sa isang taon mayroon kang 21,600. So yung 21,600 mo na gasto sa kape, sa pag-iinom ng kape, kung yan ay ininvest mo sa 12% in 20 years, meron kang 1.8 million. So ibig sabihin, sa loob ng 20 years na uminom ka ng kape, ang gastos mo pala ay 1.8 million, no? So ito, sigaret, yung mga mahilig sa sigarilyo at sa kabir. So ibig sabihin, within 20 years na nagsigarilyo ka at uminom ka ng beer, mayroon kang 1.8 million na gasto. Kung ininvest mo yan, magiging 1.8 million sana. Talagang malaki, no? Lotto tickets, ito 1.2 million. Itong pinakamatindi sa mga babae, ito hair maintenance, yung yung tinatawag nilang pagpariban. Kung magasto ka ng 2,000 monthly cost,
sa isang taon ay 24,000. Kung yung 24,000 i-invest mo sa 12% annual rate, sa loob ng 20 years, meron kang 2 million. Di ba? So, talagang itinuturo ni IMG paano mag-manage sa ating mga expenses. Kung di naman siguro kailangan, bakit pa natin gawin? Di ba? Okay. Pero kung marami ka talagang pera, walang problema. No? Pero, tulad natin, kaunti lang ang pera nasa kamay, so kailangan mag-manage tayo, mag-reduce tayo sa ating mga expenses. Okay. Sunod, dito naman tayo sa different investment vehicles. We need to know and understand. So, na-share ko na sa inyo yung 4 na key concepts na dapat nating malaman at maintindihan para magkaroon tayo ng tinatawag na solid financial foundation. Ngayon, alamin naman natin kung saan ba natin i-invest yung mga kung meron tayong pera o kaunting pera sa ating bulsa o pitaka, saan ba natin i-invest? Kasi sa una kong sabi, di ba, sinasabi ko na mayroong compounding interest, mas maganda yung 12%. Sinasabi ko na yung 4% ay sa bangko lamang, yung 8% sa mga kooperatiba or any financial institution na nag-offer ng 8%, pero yung stock market ay 10 to 12%. So, alam kong naintindihan ninyo. Pero ang tanong, saan ba natin yun i-invest? So, ito, itinuturo ni IMG yung mga the best investment nating pwedeng pag-investan. Okay? So, una, kung meron tayong pera, dapat natin subukang mag-invest sa mutual funds. Kasi itong mutual funds ito ay passive income, long investment ito. Di tulad ng active income or yung active kang mag-invest or gamitin mo yung pera mo, no? Kaiba ito yung mutual funds, no? Saan ba natin makikita itong mutual funds natin? So, halimbawa ikaw ay isang investor, maghanap ka ng fund manager, then mag-invest ka sa mga securities, then yung mga securities ay mag-generate ng returns. So, yan. Kadalasan sa mutual fund ay dito natin makikita sa stock market. So, ano bang mga yung tinatawag nilang blue chip company na nasa stock market? Ito, Jollibee, Universal Remila, SM, PNB, San Miguel Corporation, ito lahat mga blue chip company ito na nasa Pilipinas. Maliban na itong ABCB na wala na ngayon. Pero itong iba, talagang matindi ito. Hindi ito mawawala kasi kapag ang tao ay patuloy pang gumagamit sa kanilang produkto at serbisyo, talagang hindi ito mawawala. No? Halimbawa, itong San Miguel Corporation. Kapag wala nang uminom ng San Miguel Beer, kapag wala nang kumain ng kanilang mga food products ng San Miguel Corporation, wala na. Pero hanggang ngayon, kahit nasa pandemya tayo, talagang marami pa rin ang kumukonsumo sa mga produkto at serbisyo na inaalok ng mga blue chip company nito. So dito natin ilatag o ilagay ang ating mutual funds. Pero ang tanong, paano? So yan ang dahilan bakit isa sa layunin ni IMG ay maturuan tayo paano ba maglagay ng mutual funds sa ganito mga blue chip company. Okay, sunod. So maliban pa sa mga blue chip company, mayroon talagang paglagyan tayo ng mga mutual funds natin na matitindi rin nito, mga Rambir, Soldibo Funds, Piliquity, Antrams, and Life, Pilam Asset Management. Itong Soldibo Funds at saka Piliquity, at 1,000 pesos pwede ka nang mag-invest at 12% per annum ang interest rate. So talagang malaki ang rate, pero lahat sila ay nag-offer ng 12% per annum, no? Itong Soldibo Funds at saka Piliquity. So more on investment lang ito. Pero kung gusto mo ng 4-in-1, i-explain ko sa iyo kung ano ba yung 4-in-1. Ito na, how much protection you need. Yung tawag ng life protection. Ito.
Okay. So, bilang isang nagtatrabaho sa gobyerno, darating ang panahon na magretiro tayo, di ba? Kung gusto ng Diyos na magretiro ka, di ba? So, dahil dito, kailangan mong magkaroon ng tinatawag na income replacement kung retired ka na. Kasi kapag retired ka na, wala ka ng talagang trabaho. So, ito, may formula na ibinigay ang IMG, tinuturo. Retirement needed income replacement is equal to monthly income times 12, the annual income times 10. Halimbawa, yung sahod mo ay 20,000 monthly, times 12 is 240,000, times 10, 10%. Ibig sabihin, 10% ng your annual income. So, kapag ang 240,000 annual times 10 natin ay magiging 2.4 million. So, money needed to work for you. No? Minimum investment interest. So, 10% ng 2.4 million is 240,000. Gain annual interest rate yan sa 12%. I-divide yan sa 12 months, so meron kang 20,000. Ibig sabihin, kapag retiro ka na, kung ang sahod mo, ito lang, madali lang intindihin. Kung ang sahod mo ay 20,000 a month, sa pag-retire mo, kailangan pa rin 20,000 a month. Yan ang tinatawag na monthly income replacement. So, yan ang itinuturo ni IMG. So, paano natin dito makuha itong 12%? O 10 to 12%? Of course, stock market sa pamagitan ng mutual funds. Okay. Sunod, how long-term care works. Ito, mga long-term care sa ating mga tinatawag na healthcare. Mayroon din natawag na short term, mayroon ding long term. Ang short term, kapag employee ka pa, ma-grab mo to. Kasi active ka pa, productive years pa ito. From the 20 years old or 21 years old hanggang 60 years old, aktibo ka sa pagtrabaho sa gobyerno or any private company. So, ito ang mga healthcare company na mag-o-offer sa iyo. Pero, short term lang yan. Kapag hindi ka na employed, wala na rin. Mayroon din tinatawag na long-term care. So, long-term care plan, something that you have to get yourself retirement years 61 and beyond hanggang mamatay ka. So, mayroong nag-offer nito. So, yan ang ating tatalakayin. Sino bang nag-offer ng long-term care? No. Okay. The complete financial plan. Ito ang kompleto talaga sa ating plano kapag financial ang pag-usapan. What if I die soon? Solution is life insurance. What if I live too long? Solution, investment and long-term care. Ganun ang buhay. Then, the complete financial plan, healthcare, life insurance, and investment. Kapag mayroon kang healthcare, life insurance, and investment, okay na ang buhay. Okay. So, sa sinabi ko kanina, sino bang nag-provide ng long-term care, investment, life insurance? So, ito, si Kaiser. Si Kaiser ngayon ay tinatawag ng 4-in-1, hindi na 3-in-1. Bakit 4-in-1? Life insurance, healthcare, investment, at saka retirement. Mayroon na si Kaiser. So, talagang si Kaiser ang number 1 products na talagang gustong i-share at i-promote ni IMG. Kasi ang Kaiser isa sa pinaka matatag na program sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi talagang sa buong mundo. Kahit sino pang mga insurance company or mga insurance agent ang tatawagin mo, kapag sinasabing Kaiser, talagang matindi si Kaiser. Yung mga politiko natin sa Pilipinas, sila man ay mayroon ding Kaiser. Kasi 4-in-1 kasi ito. So, ito ang plan ng Kaiser kung ating titingnan. K100, so maraming plan. Kahit yung anak mo na musmus pa, pwede nang magkaroon ng Kaiser. So, ito ang mga benefits niya. So, hindi ko na lang talagang explain. So, sa Kaiser, 7 years lang ang paghulog mo, depende sa plan mo. After 7 years, wala na.
stop na yung paghulog mo, so doon mo na makuha yung mga ginawa mo o ininvest mo. Pero kung may magtanong, halimbawa di pa abot ng 7 years may nangyari, automatic paid up yung Kaiser mo. Okay, so ganon katindi ang Kaiser. So subukan ninyo ang Kaiser sa pamagitan ni IMG. Mag-IMG muna kayo, then mag-Kaiser kayo. Okay, so ito pa mga benefits ni Kaiser. Okay. So si Kaiser ay ito: investment plus healthcare plus life insurance, 3 in 1. Okay, ito ang pinaka-the best na mutual fund, si Kaiser. Kung gusto nating magkaroon ng tatlong ito, investment, healthcare, life insurance, mag-Kaiser tayong lahat. Kasi yung investment, yung hinihulog mo ni Kaiser ay dito din niya ilalagay. Pero hulugi ka ba? Hindi. Yung 12% per annum rate ng investment sa mga blue chip company niya na ito ay talagang ibigay ni Kaiser sa iyo. So, talagang hindi ka malulugi. Then meron ka pang healthcare, meron ka pang life insurance. Ganon si Kaiser. So sana mga kaibigan mong guro ay subukan ninyo si Kaiser. Okay? So ito. So, a new world of possibilities. Ang IMG ay nagtuturo sa atin na pwede nating i-improve ang ating buhay sa pamagitan ng tamang pag-iimpok, no? So sa mga guro sa ating palipunan, lalo na sa mga nagtuturo ng economics, ito ang dapat nating ituro sana sa mga bata. Paano ang tamang pag-iimpok. Mag-discuss man tayo, magtuturo man tayo ng ugnayan ng kita, pag-konsumo at pag-iimpok, pero sana dapat isali ito sa macroeconomics, yung pagtuturo natin sa macroeconomics. Paano ang tamang pag-iimpok? Ang sagot, si IMG ang sagot. Okay? So sana ay may natutunan kayo. Uli, magandang araw po sa inyong lahat. Huwag kalimutang suportahan ang aking YouTube channel, ang Sir Joel AP Teacher. Lagi kayong manood, i-like, i-share at saka mag-subscribe at laging i-notify o i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong mga videos from grade 7 up to grade 10 at saka mga video tutorial. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po.